mga mare! Kaninang umaga nga itong mga mare, nang napatulog ko na nga ang baby, sabi ko sa kuya niya, ibantayan niya muna. Siyempre, pagkagising ng baby, pinagpahinga ko lang siya ng konti, tapos pinaliguan ko na. Pagkabihis ko nga sa kanya mga mare, ginupitan ko naman yung kuko niya. Ganito ba talaga yung mga baby mga mare? Diyos ko, isang araw ko pa lang siyang hindi ginupitan ng kuko, mahaba na naman. Ang hilig-hilig niya pa naman isubo yung kamay niya, minsan yung mukha niya yung nakakalmot niya. Dahil nga bago siya maligo kanina, pinultang ko yung tiyan niya, kaya yan wala siyang muryot kahit na ginugupitan ko yung kuko niya. Alam niyo ba yung sipa niyang yan sa akin mga mare, napakasakit niya. Hindi pa mo yan titigil hanggat nga hindi niya naakot na natatamaan. Habang seryoso nga ako dito mga mare, pakatignan niya ako, gusto niya atay, kausapin ko siya. Pagkatapos ko nga nagupitan yung kuko sa kamay niya, pinaubos ko nga sa kanya yung tirang daddy niya dito. Yung mga paa niya naman ay hindi ko laging ginugupitan kasi hindi naman yung madalas humaba. Ito lang sa talaga sa kamay niya. Ganyan nga yung panahon ngayon mga mare, makulimlim tapos sobrang hangin. Hindi ko na nga siya tini-shirt kasi minsan naman umaaraw, ang init-init dito sa kwarto namin. Dahil nga tapos na siyang maligo mga mare, syempre aantukin na yan. Sabi ko sa kuya niya, kung ayaw mo matulog, ako yung matutulog, kaya yan pinabantay ko sa kanya. Alam niyo naman mga mare, itong baby na to, pag talaga binantayan mo ng duyan, mahaba yung tulog niya. Ilang araw na kasing masakit yung ulo ko mga mare, dahil siguro malapit na akong datna. Anong badang 3:30 nga mga mare, yan nagising siya, pag ganyan nga sinusubo niya yung kamay niya, tapos nakukubit pa siya, gutom na gutom yan. Syempre papadedein ko siya mga mare, pero yung kamay niyang malikot, nahihila niya yung daddy niya, pag nahila, nagmumuryot. Kaya yung ginagawa ko, minsan hinahawakan ko yung kamay niya o kaya naman nililibang ko yung isang kamay niya para nga hindi niya inihila yung daddy na to. Alas 5 nga yan mga mare, nalamusan ko na. Sabi kasi ng mudra mga mare, pag hapon na kailangan i-t-shirt ko na para daw hindi malamigan. Dahil nga iniintay namin si Tita Pay dyan, may binili sila sa bayan, hindi pa nga ako nakapagluto. Ayan, nag-uusap muna yung magkuya. Abay, napakayabang pa mo ng baby, talagang ayaw niyang isandal yung ulo niya sa akin, nabubuhat na daw niya. Gustong gusto naman niyang nililibang siya ng kuya niya dyan, sumasagot pa nga siya. Sabi ko nga sa kuya niya, huwag niyang masyadong pakalapit mga mare dahil nga wala siyang face mask. Pag kasi naka-face mask siyang kinakausap mo, hindi kanya naiintindihan. Gusto niya, nakikita yata niya yung bibig mong gumagalaw. Buti na nga lang hindi na nilagnat itong panganay ko, yung sipon at ubo na lang niya. Napakahirap pa naman alisin yung sipon at ubo ngayon. Pagkatapos nga namin maglaro-laro dito mga mare, nagutom yata dahil nagmuryo. Kaya yan, ginawa ko, pinadedi ko muna bago nga ako magluto. Pinaubos ko nga yung tira niya kanina mga mare, tapos meron na akong nakatimpla dito sa side ko dahil ayoko siyang mabitin. Alam niyo naman mga mare na hindi pwedeng bitinin ng baby na to dahil magwawala to. Pagkatapos ko nga siya mabusog dito, nilagay ko sa stroller para nga malakad-lakad siya ng kuya sa labas para makapagluto na ako. 5:30 na din to, sabi ng bunak nagugutom na siya. Nagluto na nga lang ako ng hotdog at saka itlog, yun na lang yung hapunan namin. Hindi pa nga rin nawawala yung sakit ng ulo ko dyan kahit nakailang biogesic na ako. Pag ganito talagang malapit akong datnan mga mare, ginagawa kong candy yung biogesic. Hindi pa nga kami tapos kumain, kakalakad sa stroller ng bunak, nakatulog na nga itong bunsoy ko. Alas 6 na kasi nung kumain kami mga mare, talagang inaantok na siya nun pag gano'n. Umidlip lang siya ng konti, tapos pagkapasok ko dito sa kwarto nagising na. O siya mga mare, yun lang.